Haba. Lika dito, mag-good morning ka muna. Ay, omba, eta, nasa mood Isa pa. Ay, isa pa. Ayusin mo. Upo, yan. Good morning. Mag-good morning ka. Bang, bang. Good morning. Oy, ang bait. Nasa mood ngayon. Ano ka ba, Clover? Tinatakpan mo yung mukha ni Haba. Nasa mood siya ngayon, oh. Kasi, kaya siya nasa mood dahil dito. Oh. Dahil dito. Yan. May treat sila. May tweet. May tweet sila, oh. Yan. Kasi umalis si mama kahapon. Kaya binilan sila ng tweets. Gusto nyo nang mag-tweets? Ha? Gusto nyo kumain ng treats? Anong dapat gawin pagkakain ng treats? Ayan ang maldita, oh. Ang bida-bida. Ayan ang mga bida-bida. Hindi pa tayo nakakalinis. Ay, tumatayo pa si Clover, oh. Nag-i-exhibition pa, oh. Parang kangaroo lang. Parang kangaroo lang, Clover. Ayun, umiiyak si Siopaw, guys. Kasi si Siopaw ay vaccine niya kahapon. May isa pang update. Ito naman si Clover ay 8-in-1 niya kahapon. May isa pang shot sa after a week. Yan. Si Siopaw, guys, ay may lagnat. Gawa siguro ng vaccine niya. Ayan. Papakita ko sa inyo. Si Siopaw. Ayan si Siopaw, oh. Ay, lagnat yan. Laki na yan. Hindi na so, ayan, distraction, may dumaan. Tama na. Ay, hindi yun kaaway. Kapitbahay yun. Oh, behave na. Oh, mamimigay ako ng treats. Mamimigay ako ng treats kasi kung saan kayo kakain, di pa ako nakakalinis. Oh, ayan. Upo, over. Mga naka-abangers. Yan. Mga abangers. Ay, babe, bakit dadakma may morning star ka pa, oh? Hindi ka pa naghilamos. Hindi pa naghilamos. Ang pinaka-behave, bibigyan ko. Sino si Pungging? Napaka-behave talaga niyan sa lahat si Pungging. Yan. Tapos si Habangbang, aba, si Habangbang nag-i-inarte lately. Wala siyang ganang kumain. Inhit yata itong babaknit na to. O ikaw, ano, kakahol ka na lang ba? Kakahol ka na lang? Ha, Choco? Kakahol ka na lang ba? Upo muna. Ay, maldita talaga. Ay, galit. Oy, pinagagalitan si mama, o, tapos kakahol sa labas. O, ayan, o. Okay na? Okay na? Ang laki-laki nun. Winantime nyo lang talaga, oh. Si Haba, gustong-gusto nyo, guys. Gustong-gusto ni Haba ito. Parang mapapadala siya at ang bili ko nito, oh. Bacon flavor. Ayan, wala ka ng pagkain. Kinain na ni... ayan, sige. Choco, yung pagkain mo, kinain na ni Itin. Bahala ka. Wala pa sa mood kumain. Yan, ganyan kagulo, guys, kapag may dumadaan sa tapat namin. Siyempre, daanan yan, alangan naman pigilan mo, hindi sila sanay. Yan ang problema ko sa kanila kasi pag may dumadaan, talaga naman, ang ingay. Minsan nga pag may kumakatok dyan na delivery, hindi ko maintindihan kung sinong pangalan ng tinatawag kasi sobrang ingay nila, hindi kami magkarinigan. O ayan, ano, nawala yung pagkain mo? Nahanap niya ngayon. Ayun, hindi pala nakuha ni Itim, natakot siya. Kasi lagi kong sinasabi na pag hindi kanya, wag niyang kukunin. Nag-nervyos na naman si Itim-Tim, kaya hindi niya kinuha. Ayun, oh, kinakain na ni Choco. Yan. Ganyan kami, guys, araw-araw. Sa umaga, yan ang mga routine namin. Magbigay ng treats, pero wala naman silang ginagawang tricks. Yan lang, simpleng tricks. Upo.
Tapos hindi ko naman mapatahimik. Mag-iipon si mama ng pangpasok nyo sa school. Papatrain ko kayo. Kailangan ba talaga yon? Ha? Kailangan talaga i-train kayo? Grabe. Yun lang naman ang sakit nila guys. Yung nakakainis talaga yung pag may dadaan. Ayan ang ingay. Di talaga sila mapigilan. Baba dyan, baba. Itong mga big dogs, madali namang sawayin. Pero itong si Choco, grabe talaga. Ayan, may patalon-talon pa siyang nalalaman. Mula nung natutong tumalon sa lahat ng upuan. Ikot niya yan. Shh! Haba! Huwag mo nang sabayan si Choco. Makulit yan. Halika na. Madali silang sawayin. Kasi si Choco talaga hindi. Bingi-bingihan pa yan. Tingnan mo. Pag hindi ako galit at ganito lang, feeling niya talaga pasaway-saway lang ako. Wala yan, pero pag tumayo na ako, magtatago na yan. Inuhaw ang loko, oh. Tingnan nyo, guys. Inuhaw, oh. Nagtalsika na yung basahan ko dito dahil sa kakulitan. Inuhaw. Sawa sa kakakahol. Nagsawa ka sa kakakahol mo? Yan. Balik na naman yan doon. Lakas ng tama mo, tumutulo pa yung mga bigote mo, basa na yung sahig. Si Choco guys ay hindi ko muna pinalabas kasi may lagnat, kasi nga vaccine niya kahapon. Tumalab siguro yung gamot kaya bawal daw ma-stress. So yun lang, i-share ko lang guys itong aking bagong pang pet. Yan o, pet care. Ayan yung box niya. Kunyari guys, lalabas kayo. Ayan si Choco, kasyang-kasya pa niya dito. Tsaka yung mga big dogs, kasya rin. Pagka kaliligo lang, halimbawa, tapos nilabas nyo, pagpapasok sa bahay para malinis, lagyan nyo lang yan ng sabon, tapos isuot nyo yung paa dito. Hindi ko kasi na-videohan si Choco kasi ako lang nagbibideo mag-isa. Yan. Susuot nyo lang yung paa dyan. Na-video ko na to dati nung kabibili ko pa lang, kaso baka may nakalimot sa mga hindi nakakaalam. Merong ganun. Yung kunyari, 'di ba? Ako kasi hindi nagpapasapatos sa mga aso ko kasi hindi naman sila sanay. Si Choco hindi rin sanay, ayaw na maglakad pag nakasapatos. Sa labasan, syempre, yung mga ibang aso nakawala, yung mga walang may-ari pero may-ari pala, hinahayaan lang sa labas. Nagwiwiwi, tapos alam mo na yung mga ugaling Pinoy na spit dito, spit doon, 'di ba? Marumi ang kalsada, in short. So, pagpapasok sila sa bahay dito sa amin, sinasawsaw ko lang dito yung paa nila. Oh. So, nilalagyan ko yan ng sabon, tapos saka ko pupunasan yung paa nila. Para malinis. Kasi tayo, iniiwan natin yung tsinelas natin sa labas. So, sila dapat malinis din ng paa. Shh! Haba! Shh! Baka umihi ka na naman dyan, Umihi ka ba? Pag guilty yan, sasagot yan, Shh! Haba! Umihi ka ba? Wala kang imik, pag may nakita akong wiwi doon, lagot ka sa akin. Yun lang guys ang isi-share ko sa inyo. Merong ganito. Yan. Kahit malalaking paa siya. Malambot lang din siya, silicone. Ayan o, malambot. Lagi siyang malinis. Ina-alcohol ko yan para malinis siya. Tapos pag nasa loob na yung paa, iti-twist nyo lang. Yun na. Tapos pupunasan nyo lang ng towel yung paa nila. So, yun lang. Share lang na meron tayong panglinis ng paa. Ganyan. Pang-aso. Yan. May mabibili niyan sa Shopee at saka sa pet shop. Merong mga ganyan. So, yun. Tapos na silang mag-treats. Gusto nyo pa? Wala nang mga paki, Si Clover na lang ang nagustuhan din ni Clover, Gusto nyo pa? Hindi ko pa nababasa kung ilang peraso to sa isang araw. Yan. Ang daming mga para sa aso. Hindi ko sila mapalabas ngayon doon sa may terrace kasi merong pusang umakyat, medyo may sugat sa batok. Ang alaga yan ng kapitbahay namin, kaso kapag malusog, nasa loob ng bahay. Pero kapag may sakit, pinalalabas nila, hindi ko alam kung bakit. Hindi nila pinabibit. Naawa naman ako, kaso hindi ko naman mapapasok guys kasi
Pag mag-a-adapt ka kasi ng aso o kaya pusa, kailangan ipabet mo muna siya bago mo isama dito sa mga to. Wala pa akong budget ngayon para sa extrang ganyan. Gusto nga ng anak ko ipabet, pero sabi ko, wala pa tayong budget be. Tsaka hindi ko na kayang magdagdag pa. Kasi tingnan mo naman, dito nga lang sakit na sa balakang magpaligo ng mga yan, magdadagdag pa ako. Ang ginagawa ko na lang ay, binibigyan ko ng pagkain doon sa baba, sa may hagdan. Yun lang munang maitutulong ko sa kanya ngayon. Kasi, for sure, pag gumaling yung sugat nun, siguro kasi nakipag-away sa kapwa pusa, kasi maiingay sila dyan sa baba, ang mga pusa. Nasugat yung liig niya, parang medyo nagnaknak. Dati-dati pa, nagnaknak na rin yun. Ginamot ko tapos gumaling. Kinuha naman ulit nila, kinulong doon sa bahay nila. Ngayon na naman, siguro nag-away-away na naman yung mga pusa nila, pinalabas na naman. Meron kasing ganun kumbaga, may sugat yung pusa mo, gamutin mo. Kaya pabet mo, pa-deworm mo, kasi baka mamaya may bulate rin. Ayan si Kisa, galing sa gala. Diyan lang naman sa may kulungan ni Axel, di naman yan bumababa. Ganun sana dapat, kaso hindi So, syempre nakakaawa naman. Hindi ko ngayon mapalabas itong si Choco dyan sa may screen sa terrace. Kasi, doon tumatambay yung pusa. Baka kako may sakit. Kasi hawa-hawa din yan pag may sakit. Kahit na ba naman may mga vaccine yung mga yan, si Choco, survivor yan sa parvo. Syempre, pag nagkasakit na hawa, magastos. Hindi naman kasi biro-biro lang ang gastos kapag nagkakasakit ang alaga natin. So, hindi naman sa pagmamasilan, hindi ko siya talaga mapapasok dito. Kasi ito nga si Choco after kong mapulot yan, napulot pala yan ng kaibigan ko, tapos siniar niya sa akin. 3 yung naiwan sa kanya, si Choco binigay niya sa akin. Nung binigay niya sa akin yan, pinabet namin kaagad, dinala ko sa vet. Ang sabi sa vet, i-quarantine ko muna, huwag daw munang isama dito sa mga alaga ko. So, ang ginawa ko, kinulong ko muna siya, bumili kami ng kulungan. Kaya, ayan pa yung kulungan niya nun. Pero kasya na siya dun sa kulungan ni Axel kapag nilalabas ko. Pag ayaw siyang ma-stress, kasi kunyari bagong vaccine, kinukulong ko muna. Yun. 14 days ko yan na kinwarantin doon sa labas. Kaya nakabili kami ng kulungan na yan. Doon lang muna siya sa labas, sa may kulungan ni Axel. Papakita ko sa inyo. Ayan, Tapos yung kulungan na bago, dyan nakalagay. Yan. Makulimlim pa rin sa bukid. Yan. Makulimlim. Makulimlim. So, ayun ang kwento. So, ayan. Yun na ikwento ko tuloy sa inyo. Ayan. Tapos, nung okay na si Siopaw, saka ko unti-unting pinakilala dito sa malalaking to. Pag may mga bago kayong alaga, guys, para magkasundo-sundo, ipakilala nyo muna unti-unti. Saka ako nung naka 14 days na, pinasok ko na yung kulungan niya dito.